Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating beloved parents in the Lord at sa hindi malilimutang turo po ng ating beloved Pastor, Evangelista Wade Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda at isang pagbati din po sa ating beloved Almeda family. Beloved worker, preachers, at sa inyo pong lahat mga minamahal, isang pinagpalang araw po. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong araw po na ito na mapaihayag ko po ang kabutihan niya sa aming buhay. Way back 1989, mga minamahal, nang makakilala po ang aking beloved parents, mga minamahal. Ang aking beloved mother po ay namumuhay ng walang kabanalan, naka-short, naka-alahas, maiksing buhok. Ang beloved father ko naman po, pusher, user, kaliwat kanan po yung mga bisyo. Ngunit nang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, binago po ang kanilang buhay, binigyan ng mapayapang buhay, at binuhay ng may kabanalan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung hindi po ako nagkakamali, 14 years ago, isa pong ahente ang aking beloved father. Meron po siyang tinig ng unit sa dako ng Caloocan, mga minamahal. Nandyan po na setup po pala ito, mga minamahal. May mga dumating pong armadong mga lalaki na kung saan tinutukan po ng baril yung kasama nila, mga minamahal. Patay po agad ito, mga minamahal. Ngunit nung tinutok na po ito sa aking beloved tito, mga minamahal, hindi po pumutok yung baril na yan. Amen, hallelujah. And then tinutok po yan sa aking beloved father. Sa ulo po niya, maging sa tiyan po niya, mga minamahal. Ngunit hindi po yan pumutok, mga minamahal. Nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakauwi po sila sa aming tahanan ng ligtas. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Way back 2019, mga minamahal, na nanalangin po ako sa mahal na Panginoon Jesus na pagkalooban niya po ako ng beloved husband na makakasama ko po sa paglilingkod ko sa kanya, mga minamahal. Alam niyo po, pinagkaloob po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at bilang mag-asawa, mga minamahal, naghahangad po kami na magkaroon ng anak. Ngunit lumipas po yung mga buwan, nandyan po na lagi po kaming failed, mga minamahal. Nagkasundo po kami magpatingin para lang po malaman kung ano pong problema. Nalaman ko po na sa akin po pala merong fertility problem na magiging cause po na pwedeng hindi po ako magkaanak o mahirapan po akong magkaanak. Bilang tao, mga minamahal, nawalan po ako ng tiwala. Naniwala po ako sa doktor. Lahat ng payo ng doktor, sinunod ko, gamot, lahat po yan, ininom ko. Alam niyo po, mga minamahal, nabuntis po ako. Pero sa pagbubuntis na yan, nandyan po yung continuous bleeding. Habang naliligo po ako, dinudugo ako. Kahit saan po ako pumunta, dinudugo ako. Ang tinatakbuhan ko po, ospital, doktor, doon po ako tumatakbo. Pero hindi po pala yan ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 3 months po, nawala po yung baby ko. Sa kabila na pinakinggan ko lahat ng payo, ininom ko lahat ng gamot. Pero hindi po nagtagumpay, namatay po yung beloved baby ko. Pero sadyang mabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kabila ng tumalikod ako sa pananampalataya ko sa Kanya, nalaman ko po na yung baby po pala sa sinapupunan ko is 1 month na po palang patay, mga minamahal. So may tendency po na malason ako. Pero ang mahal na Panginoon Jesus nag-iingat sa kanyang mga anak. Alam niyo po, mga minamahal, naging safe po ako nung naraspa po ako. In the second time around, mga minamahal, nag-usap po kami ng aking beloved husband. Nagtiwala na tayo sa tao, binigay na natin yung tiwala natin sa kanila. Ibigay naman natin ngayon sa mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nag-ayuno po kami ng aking beloved husband. Hindi po ako nag-take ng kahit anong gamot. Ang ginawa lang po namin, patuloy kaming naglingkod sa mahal na Panginoong Jesus, nag-ayuno. Alam niyo po, mga minamahal, a month after, mga minamahal, pinagkalooban po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng anak. Nabuntis po ako, mga minamahal. Pero hindi lang po yan, muli pong sinubok ng mahal na Panginoon Jesus yung pananampalataya ko. Nung nagbubuntis na po ako, continuous bleeding po ako, mga minamahal. Pero sa pagkakataong yun, wala po akong ininom na gamot. Hindi po ako tumatakbo sa ospital. Ang tanging tinatawagan ko lang po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lumipas po yung 9 na buwan, mga minamahal, pandemic that time. Pumutok na po yung panubigan ko. Sinugod na po ako sa lying in kung saan po ako nagpapacheck. Hindi po ako pwedeng i-accommodate doon, mga minamahal. Dahil pandemic po, kailangan po kong ihanap ng ospital. Wala pong ospital, mga minamahal, na tumanggap sa akin. Kung saan po ako pumunta kami ng beloved husband ko, oras na po yung nililibot namin.
Nadumi na rin po yung baby sa tiyan ko. Sabi ko po, nanalangin po kami ng aking beloved husband. Mahal na Panginoon Jesus, mamatay, mabuhay. Sa iyo lamang po namin iaalay ang batang ito. Meron pong isang ospital na tatanggap sa akin, pero puro COVID patients, mga minamahal. Kaliwat kanan po, puro COVID. Sabi ko sa beloved husband ko, sige, papasok ako. Alam ko kasama ko ang mahal na Panginoon. Bawal pong pumasok yung guardian mo sa loob. So pumasok po ako mag-isa. Kasama ko po nung nakaharap ko na po yung doktor, sabi niya sa akin, Mami, huwag kang magmamadali kasi maraming pasyente dito. Doon na, pumutok na po yung panubigan ko, nadumi na rin po yung baby, so medyo risky na po. Pero ang ginawa ko po, pumigit po ako. Alam niyo po, nanalangin ako sa unad na lang nating mahal na pastor, ni isang pasyente walang papasok dyan para ako po yung ma-accommodate nila. Sadyang mabuti ang ating pinakamamahal na po na Jesus. Ni isang pasyente po walang pumasok. Talagang pinagkaloob po na mahal na Panginoon yung oras na yun para sa akin. Alam niyo po mga minamahal, nanganak po ako sa table ng mga COVID patients, mga minamahal. Kaliwat kanan COVID po yung katabi ko. Namamatay po yung sa kabila ko, nangingisa yung sa kabila ko. Tanging mahal na Panginoon lang po yung sinandigan ko. Lumabas po ako ng ospital, mga minamahal. Negative po ako sa COVID. Hallelujah. Naiwan po yung beloved baby ko sa ospital. Kasi po kailangan po siyang i-check dahil nakakain na po siya ng dumi. Pero alam niyo po mga minamahal, despite po na yung katabi ng baby ko, mga COVID patients po yan, mga nakatubo, pero lumabas ang baby ko sa ospital, ligtas, malakas, negative po sa COVID. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mga lapin. So sabi ng doktor, maybe magkaroon daw po ng effect dun sa baby ko yung nangyari. Pero kahabagan ng mga lapin ng 3 years old, mahigit na po siya, taglay ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ko sa mahal na Panginoon Jesus. Pinagkalooban niya po kami ng second baby. Last December 26, 2024, nung sinilang ko po yan. Hindi ko po makakalimutan. 1 month po before our 50th anniversary, mga minamahal. 1 month pa lang po yung baby ko noon, mga minamahal. Alam niyo po, nagkaroon po yan ng lagnat. Matinding lagnat po. Kasi po nag-seizure na po siya, tumirik na po yung mga mata niya. 1 month lang po, syempre mag-worry ka po bilang ina. Pero wala po kaming ibang ginawa. Dumalangin po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko sa aking beloved husband, kahit ganyan yung kalagayan ng ating anak, dadalo tayo sa 50th. Whatever happened, ibigay natin sa mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, a 1-month-old baby, sa sikat ng araw, mga minamahal, nandun kami. Pero nandyan, umuwi kami sa aming tahanan, taglay ang kagalingan ng aking beloved baby. Hallelujah. God, praise the Lord. Ganong kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ng medisina, malabo o mahihirapan po kung mabuntis. Ngunit ang pagpapala na mahal na Panginoon Jesus ngayon po, carry ko na po yung pang third baby ko na taglay ang kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. I-share ko lamang din po mga minamahal, pandemic time. Nandiyan po nawalan po ako ng trabaho, maging yung beloved husband ko. Nag-worry po kami, saan po kami binabayaran po kaming sasakyan, lupa. Pero patuloy pa rin po kami nagtapat sa mahal na Panginoon. Nandiyan na pinirevide ng lahat ng mahal na Panginoon ng aming pangangailangan. Share ko lang din po mga minamahal, hindi po mataas ang aking pinag-aralan, hindi po sa binababa ko ang aking sarili. Nag-apply po ako sa isang kumpanya, mga minamahal. Yung kumpanya po na yan, puro mga matataas ang pinag-aralan lang po yung tinatanggap. Pero tinanggap po nila ako for proby, mga minamahal. Sabi ng mga kasama ko, hindi ka mariregular, huwag ka nang umasa kasi hindi naman mataas yung pinag-aralan mo. Pero anak ako ng Diyos, naniniwala ako, mga minamahal. Marami akong patotoo na napakinggan. Pinanghawakan ko po yan, mga minamahal. Alam niyo po, 6 months after my proby, mga minamahal. Without interview, dumating yung papel ko. Regular ako, mga minamahal. Ganong kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sadyang mga minamahal, ang pigbibigayan siyang susi ng pagpapala. Mula sa maliit na pagpapala, mga minamahal, hanggang sa malaki. Una kong tinatanggal ang ikapuko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo ba, mga minamahal, dati po ako nakikisakay lang, mga minamahal. Naramdaman ko noon, pinapababa ako, mga minamahal. Nakikisabay lang po ako, pero mahal na Panginoon, hindi nagkulang sa kanyang mga anak. Alam niyo po ngayon, pinagkalooban po kami ng brand yung sasakyan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah.
Purihin ka, mapagpalang Diyos. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Di man po karapat-dapat ako po maging ang aking beloved husband. Ginagamit po niya sa kanyang banal na ubasan na siyang ating kalakasan at may susukli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga pagpapala, material, pinansyal, lalo tigit sa spiritual na pagpapala. Kahit ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilo at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po namin.